Isaiah chapter 43. Isaiah 43. At babasahin natin ang verse 1 hanggang verse 2. At nais ko pong basahin ito sa Ingles. Ganito pong sabi. But now, thus says the Lord, your Creator, O Jacob, and He who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Nais ko pong paksang ating tatalakay ngayong hapon tungkol po sa kalumbayan, sa oras ng kalumbayan. Isa pong magandang halimbawa, yung pong isang sinulat na awit ng isang unknown songwriter na pinamagatang Footprints in the Sand. Itong taong ito, siya'y naglalakad sa tabing dagat. At lagi nagkausap ang Panginoon sa kanyang tabi. Bagamat hindi niya nakikita physically ang Diyos, ngunit nakikita niya ang footprints. Sapagkat habang naglalakad siya, pag tinignan niya pabalik, 2 pares yung footprints na kanyang nakita. At masaya siya sapagkat every time na lumalakad siya roon sa dalampasigan, alam niyang kasama niya ang Panginoon. Ngunit isang pagkakataon sa kanyang buhay, dumanas siya ng matinding kalumbayan. Hindi basta loneliness, but nag-grieve ang puso niya dahil sa tindi ng problema. Kaya humantong siya sa pinaka-lowest point ng spiritual life niya. At agad siyang nagpunta roon sa tabing dagat upang makipag-usap sa Panginoon. Ngunit habang siya naglalakad, wala siyang makitang isang pares ng footprints. Tinitignan niya, wala siyang makita, kundi ang nakikita niya isang pair lang ng footprints. Kaya ang sabi niya, Lord, bakit ganito? Kung kailan kita kailangan sa oras na ito, iniwan mo ako. Pero sumagot ang Panginoon sa kanya, my son, my beloved son, I never leave you. Ang footprints na iyong nakita, hindi mo footprints yan, kundi yan ay footprints ko sapagkat karga-karga kita sa mga braso ko. Now, the message na gusto kong ihatid sa atin ngayong hapon ay ang tanong, nakaranas na ba kayo ng kalumbayan? Hindi loneliness, kundi kalumbayan. Nandun na talagang nag-grieve kayo sa inyong puso na nagadama ninyo parang nag-iisa na lang kayo. Na parang bang separated, isolated ang tingin ninyo. Hindi mo alam kung bakit nadadama mo ito. Saan nagmumula? Yung tindi ng kalumbayang ito, hindi mo alam. Bigla na lamang, biglang bumaba ang spiritual life mo. Pero kadalasan, itong damdami ng kalumbayan, napakasakit, ngunit kadalasan ito'y nagmumula sa ating mga pagkakamali. Mula sa ating mga nagawang kasalanan. Marahil tayo nakapanakit ng kapwa. Maaaring nakapaglamang tayo sa ating kapwa na hindi natin sinasadya, ngunit bigla na lamang may ganti
sa'yo na napakasakit na talaga bang dumarating ka doon sa pinakamababa ng iyong kaluluwa. Napakabigat ng ganti. Napakabigat ng kalumbayan. Ganito ang damdamin ng Israel sa binasa natin. Bagamat ang Israel ay piniling bayan ng Diyos, minamahal ng Diyos, itinatangi ng Diyos sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Subalit bunga ng kanilang kamalian, bunga ng kanilang kasamaan, bunga ng kanilang pagrebelde at kasalanan, kailangan silang ituwid ng Diyos upang sila'y gawing banal na pag-aari ng Diyos. At dahil sa pagtutuwid na ito, nalumbay sila ng gusto. Bumaba ang kanilang spiritual level. Ngunit, sa katotohanan ngayong tayo ang nakakaalam sa kanilang kalagayan ngayon, alam natin na ang kanilang kalumbayan ito ay natural lamang bunga ng pagpapatibay at pagmamahal ng Diyos sa kanila upang sila'y lumabas na isa pang matwid at matibay sa mga tao ng Diyos. Kaya, sa pagdanas natin ng kalumbayan bilang mga tao ng Diyos, mayroon tayong dapat gawin na itinuturo ng Panginoon dito. Unang-una, mayroon tayong katungkulang dapat gawin. Ang sabi rito sa verse 1, But now, thus says the Lord your Creator, O Jacob, and He who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Ang gusto kong tignan doon, do not fear. Yun ang ating pong tungkulin na dapat natin gawin kapag tayo ay nasa kalagayang nalulumbay tayo ayon sa kontekstong ito, sapagkat alam natin na Israelites ay isang bayang pinili, bayang minahal, bayang itinagi ng Diyos, gayon din ang kalagayan ng isang Kristiyano. So ang dapat na katungkulang gawin natin pag dumating sa atin yung kalumbayan, do not fear. Now, ang Kristiyano o mananampalataya ay maaaring magkaroon ng fear. Pero ang fear na mga tinataglay ng Kristiyano ay matuwid at makadiyos na takot. Hindi ito takot at panginginig dahil sa dumarating o sa sinapit ng buhay parang kamalasan. Bakit? Sapagkat alam natin, God is in control. At anumang pong bagay na dumating sa buhay natin, alam natin ang Diyos ay gumagawa ng tama sa ating mga sarili. Hindi mag-aring magkamali ang Diyos na tayo'y kanyang ituwid. Hindi maaaring magkamali ang Diyos na tayo ay kanyang disiplinahin. Romans chapter 12 verse 5 and 7. Ang dinidisiplina ng Diyos lamang ay ang kanyang minamahal na anak. At kung hindi ka dinidisiplina, ang sabi roon sa verse 6, kayo ay mga bastard child o mga illegitimate child. Pero ang disiplina ng Panginoon ay para sa mga anak niya. Ang dapat nating katakutan na gumawa ng maling hakbang sa gitna ng disiplinang ating naranasan. Kadalasan, makikita natin ito sa ating mga anak. Kapag ididisiplina natin ang bata, tumatakbo na siya. Ayaw niyang maramdaman yung disiplina, umiiwas siya. Kaya nagpapakalayo, imbis na siya'y magpapalapit sa magulang, lumalayo siya at gusto pang maglayas. O di kaya naman, kung yan pinalo mo, magtatanim ng sama ng loob. Yun ang problema. Yun ang dapat nating katakutan kapag tayo'y dinidisiplina ng Diyos. Mayroong isang halimbawa
na huwag nating tularan. Pamilya sa Biblia. No, sa panahon ng disiplina ng Panginoon, dahil sa mga kasalanan ginagawa ng bayang Israel, ang pamilyang ito ay umalis sa Bethlehem, the house of bread. At alam natin, pamilyang ito, ang tatay ay si Elimelech. At ang asawa naman niya ay si Naomi. At ang kanyang anak na dalawang binata ay si Mahlon at si Chilion. Si Elimelech ay isang makadiyos na tao. Pero hindi niya matagalan na doon sa house of bread ay magkaroon ng gutom. Nakalimutan niya na ang mga gutom, ang mga ginagawa ng Diyos na magparating ng mga kaaway sa kanilang buhay, ito'y pagtutuwid lamang sa kanila. Upang sa ganon, lagi silang tumatawag at umaasa sa Diyos. Pero ang ginawa ni Elimelech, kinuha niya ang kanyang pamilya at nagpunta roon sa Moab. Si Naomi, wala tayong masasabi sa kanyang katangian. Isa siyang submissive wife sa kanyang mister. Wala siyang reklamo. Naniniwala siya na tamang ginagawa ng kanyang asawang si Elimelech. Kaya siya ay sunod-sunuran. Mahal niya ang kanyang asawa at mahal niya ang kanyang mga anak. At dinala rin ang kanilang dalawang anak. Ngunit pagkatapos sa Moab, ilang taon lang lumipas, namatay si Elimelech. Bakit? Nahiwalay sa Bethlehem. Bayit sa Hebrew is bayit. At saka Lehem. Raham. Ibig sabihin, house of bread. Bahay ng pagpapala. Namatay si Elimelech. Nakapag-asawa ang kanyang dalawang anak, si Mahlon at si Chilion. Ang asawa ni Mahlon ay si Orpha. At ang asawa naman ni Chilion ay si Ruth. Ngunit, dahil sa ginawang desisyon ni Elimelech, kapwa namatay ang dalawang anak nila. Nagbiyuda itong dalawang asawa. At biyuda si Naomi. Pero dahil ang Diyos nalulugod kay Naomi, siya'y binalik muli sa house of bread. Pero yung pong pagtakas, gumawa ng desisyon sa gitna ng kalumbayan, yun ang dapat nating katakutan. Sapagkat tayo ay mahihiwalay lamang sa pagpapala ng Diyos. Huwag matakot! Yan ang sinabi, do not fear! Alalahan natin ang sinabi sa verse 1. Bakit huwag tayong ma-fear? Ang sabi dito, but now thus is the Lord your God, your Creator. Then secondly, He who formed you, He created you and formed you. At sabi dyan, I have redeemed you, your redemption, Redeemer. I have called you. Siyang tumawag sa iyo. And then sabi sa huli, you are mine. Huwag tayong matakot kapag dating sa mga disiplina, pagdating sa kalumbayan. Bakit? Unang-una, God has created you. Now, tinutukoy natin ito, hindi yung pagkakalikha natin simula doon sa ating sinapupunan ng ina. No! Bilang Christians, ikaw ay nilikha ng Diyos sa bagong nilalang. John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, whoever is in Christ, he is a new creation. Ikaw ay isang bagong nilalang ng Panginoon. At bilang nilalang, sabi pa, siya nag-form sa iyo, siya nag-anyo sa iyo. Now, hindi po yung paghubog nung bata sa sinapupunan tinutukoy natin dito. At hindi rin yung pagkakahubog kay Adan mula sa alabok, kundi ang pagkakahubog sa atin as a human. Ezekiel chapter 36, verse 25 hanggang 26, ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng bagong puso. Ang Panginoon nagbigay sa atin ng bagong espiritu. Tayo hinubog na bilang tao na maging masunurin sa Panginoon. Siya yung nagbigay ng panahon sa atin upang tayo ay ma-form. At ang sabi pa, siyang tumubos sa iyo. He is your Redeemer. At alam natin ang pagtubos sa atin ay hindi sa pamagitan ng mga salapi, hindi ng pila, kundi ang dugo ni Kristo. Si Kristo ay namatay, nabayupay sa krus, siya ay nasugatan, sinaksak at tagiliran, siya ay pinahirapan sa krus at namatay at nilibing para sa pagtubos sa iyo. Do not be afraid. You are His, ang sabi niya. At hindi lamang na tayo ay tinubos ni Kristo, kundi siya rin ang tumawag sa atin. At ang pagtawag
pagtawag sa atin ay hindi sa pamagitan ng pagtawag ng pastor, kundi ito'y pagtawag ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng gospel, tinawag tayo. At alam naman natin, we are chosen from the foundation of the world. Yun ang gawa ng Diyos. Gawa ng gospel. At umuling-huli, sabi dyan, you are mine. Ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Sabi sa John chapter 10, verse 27 to 30, ang sabi ng Panginoon, kilala ko ang aking mga tupa. Aking tupa. Binibigyan ko sila ng buhay. Buhay na walang hanggan. Walang makakaagaw sa aking mga kamay. At wala rin siya makakaagaw sa kamay ng aking ama. Sapagkat ako at ang ama ay isa. You are mine. Ang sabi ng Panginoon. Kaya huwag kang matakot kapag ika'y naroon sa matinding kalumpayan ng iyong buhay. You are His. Ikaw ay sa Panginoon. Kuminsan nga tayo nalulumbay dahil sa ating kasamaan, sa ating pagre-rebelde, sa ating kasalanan. Nawawala ang ating panampalataya sa Diyos. Pero tandaan natin ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Hindi pwedeng may tanggi ng Panginoon ang kanyang sarili na ikaw ay Kanya. Maaaring wala kang panampalataya sa oras ng kalumbayan. Maaaring nagkasala ka, pero hindi magbabago ang pag-aari ng Diyos sa iyo. Ang Diyos ang lumikha sa iyo, ang Diyos ang naghubog sa iyo, ang Diyos ang tumubos sa iyo, ang Diyos ang tumawag sa iyo, ang Diyos ang umangkin sa iyo. Napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo naroon sa kalumbayan, tumingin tayo sa Panginoon, huwag tayo matakot sa circumstansya. At ikalawa, na dapat nating panghawakan, mayroon tayong dahilan upang manalig sa Diyos. Anong dahilan? Verse 1 again, sa huling-huli, you are mine. Ikaw ay akin. Well, ang salitang ito ay sinabi ng Panginoon sa physical Israel. Ayon sa naman. At sa kanila, nananatili pa rin ang tipan ng kapayapaan ito, yung covenant of peace, pinanghawakan nila ito. At sila'y tiyak na magiging matibay, magpakilanman kung panghawakan nila ito. Ngunit kung ating titignan, binanggit dito, hindi lamang para sa kanilang relasyon ang Diyos. Sapagkat sinabi rito, thus is the Lord your Creator, and He who formed you. For I have redeemed you. I have called you. You are mine. Tumutukoy ito sa mga Kristiyano. Tumutukoy ito sa mga Kristiyano. Kaya nga, itong pangakong ito, pwede nating panghawakan. Pwede nating hawakan ito. Mayroon tayong dahilan upang manalig at sumampalataya sa ating Diyos na tayo ay Kanyang pag-aari. Tayo ay Kanya. Ito ay tinatamasa ng bawat mananampalataya mula sa puso. Ngunit kung hanggang ngayon hindi ka sumasampalataya kay Kristo, kailanman hindi ito mapapasayo. Kahit anong pang gawin mo. So maaari tayong makaisa sa totoong pangako ito. Ang katiyakan ng pag-asa ng mananampalataya ay hindi nakasalalay sa ating pagkapit sa Diyos, kundi nakasalalay sa pagkapit ng Diyos sa iyo. Hindi tayo makakapit na matagal, matibay sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon makapangyarihan, masigit ang kanyang pagkapit sa iyo. You are mine. You are mine, ang sinabi ng Panginoon. Ikaw ay akin. Kaya nga, hindi sa ating katapatan tayo nakahawak ng ating relasyon sa Panginoon, kundi sa kanyang katapatan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, bagamat ikaw ay walang pananalig sa akin, panampalat hindi ka naging tapat, but He remains faithful, for He cannot deny Himself. Napakabuti ng Diyos. Bakit tayo magpapalugmok? Bakit nating hayaang tayo ay i-dictate ng kabigatan ng mga nangyayari sa atin? Marami tayong
bagay na nagpaparumbay sa atin. Marahil tayo ay naging tudlaan ng paninira. Marahil wala tayong trabaho. Marahil ikaw ay mayroon kang may sakit na anak, may magsakit kang magulang, nalulungkot ka, o ano mangyari. Pero ang sabi nito sa ating text, do not fear. For I, your Creator, I have formed you. I have redeemed you. I called you by name. You are mine. You are mine. Huwag tayong basta matakot. Nakita niyo yung illustration ng footprints in the sand? Karga-karga ka ngayon. Yan pa rin. So huwag ka na makipag-struggle. Put your faith sa Panginoon. At ikatlo, mayroon tayong pangakong dapat panghawakan. And what is that promise? Verse 2a, ang sabi dyan, when you pass through the waters, I will be with you. Yung po yung pangakong dapat nating panghawakan. I will be with you. Sa Tagalog, ako'y makakasama mo. Pangako. Pangako ito ng Diyos. Ang sabi nga niya, kahit na tayo faithless, but He remains faithful to us. For He cannot deny Himself. Pag sinabi niyang, I will be with you, then put your weight on that promise. Bigay mo na todo lahat ang bigat mo. Ibigay mo na lahat ng buhay mo sapagkat mapanghawakan mo ang pangako ng Diyos. Pero, isang banda na dapat natin iwasan dito. Hindi porke ang Diyos ay nangangako na hindi ka niya iiwanan. Nangangahulugang, ligtas ka na sa anumang problema. Hindi po. Hindi sinabi dyan maliligtas ka sa mga problema. Ang katotohanan nga dyan, yung pong sinabi ng Diyos dyan na I will be with you, nagpapatunay na marami tayong problemang makakaharap. Marami po tayong problema na makakasagupa, na maaari magpalambot ng ating kaluluwa para tayo ay malumbay. May pagsubok. Pero isang talata sa Bible, James chapter 1 verse 2. Anong sabi ng James chapter 1 verse 2? Take it all joy. Consider it all joy when you encounter various trials. Yung various po dyan, mga kapatid, sa Griego ay colored trials. Different color of trials. Different kinds of trials. Iba't ibang kulay ng mga pagsubok na siyang daranasin. Pero ang sabi, consider it all joy. Tanggapin niyo itong mayroong panampalataya. Bakit? Well, unang-unang dahilan dyan, kung babasahin natin verse 3, para sa ating kalaguan. Pero ang sinabi sa ating text ngayon, I will never leave you. Nandyan ang presence ng Panginoon sa iyo. I will be with you. Kahit ilang pang color ang dumating na pagsubok sa buhay mo, na nagpapababad ang iyong espiritu, ang sabi ng Panginoon, I will be with you. Saan? Ang sabi niya, verse 2, when you pass through the waters, kapag ikaw ay pumasok sa karagatan, tumawid sa karagatan, sa mga tubig, sa mga tubig, I will be with you. And through the rivers, napakaraming mga ilog pa na iyong tatawarin, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will never scorched, nor will the flame burn you. Kalahin mo yan? Parang imposible tignan, no? Pero, yan sinabi ng Panginoon, ako'y makakasama mo, pagtawid mo sa ilog, hindi ka nila aapawan.
Bakit? Bakit hindi ka apawan? Ang sabi, ako'y makakasama mo. Ako'y makakasama mo. Ibig sabihin po ng maapawan, ma-overcome. Hindi ka tuluyang ma-overcome noong bigat na yon ang iyong problema. Hindi ka niya may papadapa na hindi na makabangon. Maaaring bumagsak ka, pero makakabangon ka sapagkat ako'y kasama mo, ang sabi ng Panginoon. Paglakad mo sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Ako'y makakasama mo. Pag lumakad ka sa apoy, ba? Kaya to, hindi ito magic. Sapagkat hindi tayo tumutukoy sa physical na apoy, kundi apoy ng paghihirap. Ang sabi sa Peter chapter 1 verse 6, apoy ng testings, trials, pagsubok, hindi po judgment na apoy. Kaya hindi ka matutupok. Sapagkat yan ay trials. At hindi judgment, hindi condemnation. Ang ipapahintulot ng Diyos na iyong tatawiring apoy at tatawiring ilog, tatawiring mga tubig. Hindi judgment, but discipline. Trials. Testing. Tulad po ng burning bush. Nalala yung burning bush sa Exodus chapter 3? Nung makita ni Moises doon sa bundok, parang may nagliliwanag doon. Pinunta niya, usosero siya. Usosero talaga siya. Mahilig magmasid. Ano ba nangyayari? Tapos magmamasid siya, tinitignan yung puno, kulay green yung dahon, pero lakas ng apoy. Pero hindi nasusunog. Hindi nasusunog. Yung dahon, parang sumasayaw lang. Sariwang-sariwa, luntian. Kaya nagulat si Moises at gusto niya lumapit pero nagsalita ang Diyos sa kanya. Asan yung Diyos? Nasa gitna ng apoy. Sa katauhang anghel. Sa katauhang anghel, the angel of the Lord, alam natin, yun ay tumutukoy kay Jesus Christ. Sa gitna ng apoy. Nasusunog yung puno pero hindi natutupok. Nasusunog din yung angel pero hindi natutupok. At nagsalita ang sabi ng angel of the Lord. The Lord. Moses. Sabi Moses, ano po yun? Panginoon, tanggalin mo ang sandalyas mo sapagkat ang tinatapakan mong lugar ay banal. Nakita ni Moises ang dakilang pangitaing ito o tanawin ito, ito'y gawa ng Diyos. At saan tumutukoy yun? Tumutukoy sa bayang Israel doon sa Egypt. For so many years, 450 years, na ito'y natutupok, sinusunog sa mga iba't ibang trials, lahat sa mga Diyos-Diyosan, pero hindi sila natutupok. Dahil kasama nilang Panginoon doon. At doon sinusundo na si Moses na siya ang magpanaya ng bayang Israel. Walang pagkakaiba kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Physical fire. Itinapon sila doon sa loob ng pugon. Pinainit pa ng 7 init na beses. At ang mga nagtapon unang nasunog at namatay. Samantalang nung tumayo, itong si Nebuchadnezzar, para tignan ang bunganga noong pugon, nakita nilang nandun nakatayo, nagpupuri yung 3 kabataan. At sa kanilang kalagitnaan, kasama si Yesu Cristo, the Son of Man. Yun ang sinasabi dyan, sa lahat ng pagsubok sa apoy, hindi kayo matutupok, for I will be with you. Ngayon, kung hindi natin alam yan, talagang magwiweri tayo kapag nasa problema tayo, bagsak ng ating puso, talagang sugatan, lugmok, hindi na tayo sasamba, hindi tayo manalangin, hindi na tayo magbabasa ng Bible, dahil ang tingin natin, patay yung Diyos nating sinasamba. Pero kung alam natin, God is in control and He will be with you, panghawakan nyo ang pangako ng Diyos. Na paano natin mapanghawakan ng Diyos? Wala tayong nakikita. Hindi natin pwede hawakan. Well, panghawakan natin ng Diyos sa Kanyang pangako, sa Kanyang salita. Ito yung promises niya.
Kaya napakalaga po yung ating personal devotion, family devotion, ang ating pakikinig ng preaching sa corporate worship. Tingnan niyo ang sabi ng pangako ng Diyos. Dito sa Isaiah 40, pagkatapos na ipaliwanag ito ni Isaiah kung gaano sila kamahal ng Panginoon, bagamat rebelyoso itong Israel, anong pangako ng Diyos sa kanila? No, alam natin, pinadagit sila ng ibon. Ibig sabihin sila, pinadagit ng isang hari na dayuhan. Pero yung hari yon, inutusan ng Diyos upang disiplinahin ang bayan ng Israel. Chapter 46, verse 8 to 11. Ganito ang sabi. Remember this, alalahanin niyo ito, and be assured. Recall it to mind, you transgressors. Alalahanin niyo, ilagay sa isang isipan kayong mga rebelde, mga anak ng Diyos, mga gumagawa ng pagsalansang. Remember the former things long past, for I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me. Declaring the end from the beginning, and from the ancient times, things which have not been done. Saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. 11, calling a bird of prey. Ito na yung ibon na dumagit sa kanila bilang pagtutuwid sa kanila. Sila ay kinonquer ng ibang bansa. Calling a bird from prey from the east, the man of my purpose from a far country. Truly, I have spoken. Truly, I will bring it to pass. I have planned it. Surely, I will do it. Kung ano yung binitiwan ng Diyos na I will be with you, then take hold of that promise because He will do it. Totoo ang Diyos na nagsasalita sa atin. Hindi tayo naririto sa isang Diyos-Diyosan lamang. Ang Diyos natin totoo at nagsasalita sa atin ngayon sa kalagitnaan na anumang oras, anumang sandaling kalagayan mong ikay narurumbay, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ikaw ay akin. At ikatlo, ako'y makakasama mo. Tayo rin mga magulang nangangako tayo sa ating anak. At kung tayo nangangako sa ating anak, tsakin natin, gawin natin. Sapagkat tayo ang extensyong kamay ng Diyos sa ating pamilya. For example lamang, yung aking anak si Ramil at si Samson, hanggang kay DJ. Itong anak ko dahil, bibo ito nung maliit pa. Laruan ng mga bayan yung araw, mga tindera, mga... Tuwa sa kayo Ramil, English speaking nung araw niya. Tapos laging nakasuot lang ng sando, tsaka naka-brief lang niya kasi very cute. Ang buhok pa niya na, hanggang ditong buhok, parang si Valiant. Pati si Samson. Ngayon, bibilhan ko sila ng uniforme ng Superman. At saka, yung voltage pipe na ang taas ganyan kataas. May pera pa nun. At, nung araw kasi ang isang robot na gano'n, kasing halaga ng isang sakong bigas yan noon Magkano na isang sakong bigas nung araw? Mga 600, 500 lang ngayon almost 1,000. Ngayon, bago tayo yung Shoemart, yung SM Shoemart sa Makati. Yun ang ikalawang chapter noong original na Shoemart sa Escolta, sa Santa Cruz. Maliit lang yung sa Escolta pero punong-puno ng tinda sa loob. Pero tayo sila ng Shoemart Makati, yun ang unang-una. Kaya laging puno ng tao yan. Kaya maramdaman yung bawat floor ng SM, yumuyog-yug yan dahil sa tao. Subukan nyo ngayon. Tumigil kayo sa third floor, second floor, makikita nyo yumuyog-yug yan. Ganon ang pagkakagawa ng building na yan, shock-proof yan pati sa lindol. Ngayon, ang layo kong bilin sa Ramil, sa mga anak ko, kay Bukod. Pag tayo naman siya, kasi pagdating sa lisyo yan, takbo na yan, ikot-ikot na silang dalawa. Talagang, bautuan naman yung mga tao sa kanila. Yun, well, check. Pero lahat ko sinasabi, mawawala tulog sa tabi ko Anak, ganito ha?
Pag nandun tayo sa mall, at hindi nyo nakita sa tabi nyo, huwag kayong umalis sa kinilalagyan nyo. Kahit hindi yan, nangyari dito sa isipin eh. Huwag kayong umalis sa kinilalagyan. Kung saan nyo kung nawala, sabi ni mama mo, nawala sa paningin nyo, huwag lang kayong umalis doon. Babalikan at babalikan kita. Babalikan. Ay nangyari na. Dahil sa kaslawan kong anak ko, nawala, ma, sino na yun? Di ba kasama ka na hawak mo? Hindi. Sana. Naalala ko yung sabi ko na, babalikan kita. So, pinalikan ko yung dinaanan ko. Mamaya nakita ko, nakaupo sa mga maraming nakahangir ng mga sakit. Eh, pangitingin, papalo-palo pa na nung, ano pang pinapalo. Nakangiti na siya, wala siyang pangamba. Dahil alam niya, pupunta ko siya. Ganon din ang Diyos sa atin. Kung mismo ako isang masamang tao, makasalanan, nagagawa kong tuparin ang pangako sa atin. Lalo na ang Panginoon. When you cross, pag ikay tumawid sa ilog, tumawid sa mga katubigan, pumasok sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka masutubog, hindi ka apawan, because I will be with you. Mga kapatid, nais kong bigyan ng pansin, isang lesson lang na dapat nating itanim sa ating puso at isipan. Mapanghawakan mo ang pangako ng Diyos. Mapanghawakan mo. Anumang sandali, saan mang lugar, anumang pangyayari, mapanghawakan mo ang kanyang pangako. Let us pray. O Panginoon, tunay na yung mga bagay, Lord, na hindi namin maunawaan at nangyayari sa amin ng mga talumpayan. Iba't ibang degree ng talumpayan. Kung minsan nasisiraan kami ng loob, naawa sa sarili, nawawala ng pag-asa, bigong-bigo. Ngunit dahil sa iyong salita ngayon, alam namin, Panginoon, na hindi ka maaaring magkamali na iparanas sa amin ang ganitong kalagayan. Sapagkat nais niyong puri ng aming atensyon upang sa inyo lamang kami magtiwala. Kaya naman, tulungan niyo kami, Panginoon, na panghawakan namin ang iyong mga salita, ang iyong pangako, sapagkat ikaw ay totoo. Kami ay iyong